is my shepherd, I shall not want. You let me lie down and pause. Ano ba yung sunod, no? You please. Hello! Guwapo, amigo, miga. Nandito ako ngayon. Ang mga bunga ng... Ay, salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Ang biniyaya nga sa akin ngayon ay spiritual na mga bunga. At yung binigyan niya pa ako ng... Yung kasama nung... Magpahayag mo na ako ha. Kasi meron siyang binigay sa akin na criminal, tapos nasa ilalim siguro ng terminal yung tunnel. Nandoon nagtatago ang kriminal. Tapos yung dalawang anghel, tapos tunnel, may nakasulat ng tunnel. Tapos yung kasabay noon nang pinakita sa akin, binigyan niya ako ng infinity. Binigay niya rin yan sa akin dati na word, yung infinity, yung 8, infinity, di ba? Yung 8, tapos yung maraming 0, tapos 1% sa dulo. 0.000000001%. Binigay yan sa akin dati ng Panginoon. Tapos ngayon, binigay niya sa akin ng infinity, tapos di ko trillion. Yun, binigay niya sa akin yun. Kasama nung yung sa tunnel at saka yung criminal na nakatago sa ilalim ng terminal. Siguro may tunnel doon. Sana makikita nyo dahil yung mga tunnel, pinakita talaga yan sa akin dati. Mga kuweba, pinakita yan sa akin. Yun, tapos yung infinity at saka word na trillion, million, o billion. Yun, pinakita yun sa akin. Kasabay niyan. Tapos, dati kasi ang binigay sa akin, maraming 0 lang. 0. Hindi ko alam kung ilan yun. 15 ba yun o mahigit pa? Ang dami. 12 ba o mahigit pa? Tapos 1%. Yun lang Dati, binigay yan sa akin. Tapos yung infinity. Kaya yan ang patutuo ko. Tapos ngayon naman, ang binigay sa akin, gusto niya, may nakita akong portal, tapos nakapasok doon. Hindi ko alam kung ako yun nakapasok doon sa loob ng portal. Tapos, babae. Nandoon si Jesus, tapos maliwanag doon. Para siyang kuweba. Para siyang nasa tapos nagbukas. Tapos nandoon yung babae. Sa loob, nakapasok na sa loob. Parang Holy Spirit yun ng babae. Parang ako siguro nakapasok doon sa loob. Tapos yun. Tapos gusto ng Panginoon mga spiritual na bunga ang ibibigay ko ngayon. Kaya yung kanina, ang mga spiritual na bunga galing sa Panginoon ay ang syempre, una, pag-ibig. Mahalin natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating kapwa. Yan. At hindi tayo pwedeng magtatangi sa pagmamahal. Mahalin natin sila ng bukal sa loob. Diba? Pag-ibig. Kasiyahan. Maging masaya tayo sa araw-araw ng ating buhay. Pag may biyaya na sa atin ng Panginoon, biniyayaan na tayo ng bagong aspeto, maging masaya tayo sa lahat ng bagay. Kapayapaan. Biyaya na ng Panginoon. Kapayapaan sa ating pamamahay mula sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating pamamahay at sa buong mundo. Naway magkaroon nga ng kapayapaan. Katapatan natin sa ating kapwa, sa Panginoon. Katapatan sa ating kapwa, sa Panginoon at sa buong mundo. Maging tapat tayo sa lahat ng bagay. At syempre, mapagpigil sa sarili, di ba? Kailangan natin ng control, self-control. Kung wala tayong mga ganong pagpipigil sa ating mga sarili, hindi tayo makapagpigil, makagawa tayo ng hindi maganda sa ating mga sarili. Kailangan natin makagawa tayo ng pagkakamali, magkagawa tayo ng pagkakasala kung wala tayong pagpipigil. Kumbaga parang awareness, kasi kung hindi ka aware sa buhay mo,
sa mga ginagawa mong pagkakamali, di gagawin yan. Paulit-ulit pa dahil nga, kumaga sa wala ka nga mga ganong katangian. Kailangan, yung mga ganong katangian, ipananangan natin dahil binigay yan sa atin ng Panginoon. At syempre, maging totoo tayo sa Panginoon, tapat sa ating kapwa, tapat sa ating sarili, at sa Panginoon lalong-lalo na maging tapat tayo. At syempre, mananalig tayo sa Panginoon araw-araw. Maging manalig tayo sa Panginoon sa ating mga ginagawa, kung tama ba mali. Mananalig tayo lagi sa Panginoon. Kailangan maging mababang loob din tayo, mababa ang ating loob sa lahat ng mapagpakumbaba. Maibigin sa kabutihan, di ba? Mapagpakumbaba tayo sa pakikitungo sa ating kapwa, hindi yung toxic, yung mga ganong klaseng pag-uugali. Ituring natin silang mga, hindi, yung iba kasi ang turing parang para kumbaga, para kang basura sa paningin nila. Para pantay-pantay tayong ginawa ng Panginoon. Kaya ituring din natin, kapantay rin natin sila. Mataas ka man, mababa ka man, mahirap ka man, mayaman ka man, di ba? Itim ka man o puti ka man, mataba ka man o payat, pantay-pantay ang ating ituring, pagturingan sa ating mga kapwa, dahil kailangan nating wag tayong sa kapwa natin, dahil pare-parehas lang tayo lumabas dito ng hubot-hubad. Kaya babalik din tayo ng hubot-hubad, di ba? Kailangan nating matulungin sa kapwa. Kailangan natin yan para magkaroon tayo ng kapayapaan, kagalakan, kasiyahan, at katarungan. Diba? Ang dami-dami ng mga example ng Panginoon sa atin para tularan nga naman natin siya, dahil yan ang gusto niya para sa atin. Sundin natin yung mga kaloob niya at iwaksi natin ang lahat ng puot, kasalanan, mga pangagawaing kasalanan, mga puot, galit sa ating kapwa, dahil pag meron tayong kahit konti lang, hindi pa tayo nasasakop sa Panginoon. Hindi tayo makapasa sa kanyang sa Panginoon, dahil meron pa tayong konting galit, puot sa ating kapwa. Dapat wala na lahat yan, yung mga ganoon. Kailangan natin ang pagsunod, maging masunurin tayo sa Panginoon. Kung tayo nasa Panginoon, kailangan nating sumunod sa Kanya. Masunurin tayo sa Panginoon. Dahil kung hindi, babagsak tayo sa Kanyang mga panununtunan para sa Kanya. Maging sa Kanya tayo kung tayo sumunod sa lahat ng Kanyang kautusan. Hindi naman mabigat yung mga kautusan niya, hindi naman natin binubuhat, sundin lamang natin, kasi yun ang gusto niya, sundin natin ang kanyang mga kautusan. Diba? Para hindi tayo mapahamak, hindi tayo mapalalo, hindi tayo makagawa ng pagkakamali na ayaw nating mangyari sa ating mga buhay. Tapos pananampalataya tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo, mananampalataya tayo lagi sa Kanya. Tiwala, pananalig, at totoo yung mga example niya ng mga spiritual na mga bunga, spiritual na mga pag-ibig niya para sa atin, di ba? Ang ganda-ganda ng mga katuruan niya para sa atin. Yun nga lang, harinawa at tayong lahat matuto sa lahat ng tuntuning binigay niya sa atin. Tayong lahat, at isabuhay natin ang lahat ito at pananangan natin ang lahat nito. Sabi nga niya, ang ayaw kumilala nito, huwag niyong kilanlin, di ba? Huwag niyong kilanlin. Yan lang naman ang gusto sa atin ng Panginoon. Umiwas tayo sa kasamaan, lahat ng klase ng kasamaan. Iwaksi natin ang lahat ng kasamaan sa ating mga buhay para makapasok ang Panginoon sa atin. At siya ang ating Panginoon. Wala namang ibang Panginoon kundi siya lang naman, ang Panginoong Hesukristo. Sa Kanya na nga inaatas ang lahat para sa
siya ang mamumuno sa atin. Inaatas niya ang lahat-lahat ng Panginoong Diyos Ama sa kanya ang lahat-lahat para siya ang mamumuno sa atin. Ang Panginoong Hesukristo Jesus, di ba? Yun lang yun. Yan ang binigay niya sa akin, yung spiritual. Sabi ng Panginoon, unlock yung spiritual. Yun ang binigay niyang mensahe sa akin ngayon. Kaya kailangan natin yung katapatan, pag-ibig, kasiyahan, kapayapaan, pagpipigil, pagpapasensya, tapat, pananalig, at kababaang loob. Lahat yan. At marami pang iba. Mga example niya para sa atin na sundin natin ang kanyang at pananangan natin ang kanyang mga gawaing nagawa niya, mga pagtitiis niya para sa atin. Yan yung mga bunga ng spiritual na pipitisin natin doon sa puno sa kanya. Nagmula ang lahat ng yan. Kaya sundin natin ang lahat. Kung nanaisin natin ang lahat ng gusto ng Panginoon sa atin, kung tatanggapin natin siya, dahil gusto niya yan, mga pangako niya sa atin, no? Ang dami. Hindi ka mamamatay, oh. Bubuhayin ka niya muli. At magtitiwala tayo talaga lagi sa Panginoon, dahil yan ang ito yung mga nakasulat naman dito, lahat yan eh. Ang lahat nakasulat dito. Kaya ito yung mga kayamanan nating mamanahin araw-araw. Di ba? Ayaw nyo ba yung mamanahin natin po? Puro sa ikaayos natin kabutihan. At hindi na tayo maglilingkod sa kadiliman. Hindi na tayo sa kaliwanagan. Paglingkuran natin ang kaliwanagan ng Panginoon para sa atin din. Yan ang itinuturo na pag nasa kaliwanagan tayo. Magpatuloy tayo hanggang sa kanyang pagdating. Huwag na tayong liliko sa kadiliman. Maging straight. Tatandaan natin yan. Di ba? May kapayapaan, may kapanatagan. Di ba kayo proud pag ganyan ang mga ginagawa natin sa ating kapwa? Ituring natin silang kapares lang din natin. Mayaman man o mahirap, anumang lahi yan, iisa lang tayo. Pare-parehas lang tayo ginawa ng Panginoon. Yun nga lang, nag-ibog kasi so dumami. Nag-iiba-iba ang henerasyon, pero nagmula tayo sa iisang pinanggalingan natin. Diba? Nagmumula tayong lahat doon. Yan ang binigay sa akin, spiritual. Kaya, para mabibigyan niya tayo ng bagong spirito at bagong puso, tanggapin natin ang Panginoon. Iwaksi na natin ang ating mga kasamaan para hindi na makapasok. Mawala na yung mga pagnanasa natin gumawa ng pagkakamali, pangangalunya, panghahalay, pagnanakaw, pagsisinungaling, yung mga ganon. Pag nawala na yan lahat at tinanggap na natin ang Panginoon, yun na ang maghahari sa atin. Diba? Maging mahinahon tayo araw-araw sa pakikitungo sa ating kapwa, sa pamilya, sa mga anak, sa kapwa natin, sa mga tao, sa buong mundo. Ganyan dapat ang ating kaugalian, dahil yan ang itinuturo sa atin ng Panginoon, hindi yung tinuturo ng sanlibutan. Tatandaan natin yan. At yung binigay niya sa aking mga mensahe kanina yon, yung kahapon yung iba, yung tungkol dun sa tunnel, kahapon yun. Ngayong umaga ang binigay nga sa akin yung yun nga yung, tapos may nakita pa akong madilim, tapos may dalawang parang mata ng, hindi ko alam kung mata ba yun ng hayop o yun nga siguro yung sa tunnel, doon nagtatago siguro yung kriminal, kasi kriminal, tapos thermal o terminal, yun ang tapos doon sa tunnel, tapos yung dalawang anghel pinakita sa akin, dalawa sila, pataas na sila kasi galing na din sila doon sa tapos may dandahan na silang pataas. At sino kaya yung kriminal na yun nagtatago doon sa lalim ng tunnel?
Mahuhuli rin yun. Hanapin nyo. Hindi ko man alam kung saang bansa yun. Dito sa amin ba yun? O sa ibang bansa ba yun? Dahil wala namang nakasulat na ano. Yun ang binigay sa akin ngayon. At salamat sa inyo kung kayo nakikinig, mga guwapa, guwapo, migo, miga, friends. At naway, sumasa atin ang Panginoon lagi. At bibayaan niya tayo lagi ng habag, kapayapaan, kabutihan, at pagmamahalan natin bawat isa, abundance para sa ating lahat. Yun lang po. Salamat. Amen. Huwag tayo makalimot manalangin. God bless.